Ano nga ba ang curse technique ni Yuji Itadori na tatapos sa buhay ng King of Curses, Ryumin Sukuna? Dahil sa tingin ko mga lods, ang curse technique mismo ni Sukuna ang gagamitin ni Yuji upang talunin siya. Dahil kung anong nagagawa ni Sukuna ay nagagawa rin pala ni Yuji. At masasabi ko talagang parang tatapusin lang ni Sukuna ang kanyang sariling buhay sa gagawin ni Yuji laban sa kanya. At ang karagdagang impormasyon na nakuha ni Yuji mula sa research book ni Yuki Tsukumo patungkol sa soul na nagagawa rin ni Sukuna kaya niya na-divide ang kanyang soul into 20 fingers. Kaya ito ang dahilan kung bakit magkakaroon ng awakening ang ating bida na si Yuji Itadori. Well, sa videong ito ay ating tatalakayin ang awakening ni Yuji Itadori gamit lamang ang kanyang fast learning skills at ano kaya ang posibleng curse technique na kayang tumapos sa buhay ng King of Curses, Ryumin Sukuna. So without any further ado, let's go! Si Yuji Itadori ang main protagonist ng Jujutsu Kaisen. Subalit sa tingin ng lahat ng fans ay parang napaka-weak pa rin ni Yuji compare sa main protagonist na si Ryumin Sukuna. Well, it makes sense dahil kinalo lang naman niya ang the strongest sorcerer, ang pride ng Gojo clan na tinataglay ang parehong limitless technique at ang 6 Eye na si Gojo Satoru. At hindi pa nga dyan nagtatapos ang King of Curses dahil pagkatapos niyang tinalo ang the strongest sorcerer ay saka pa niya ipinakita ang kanyang tunay na anyo na may 4 na mata, 4 na braso at mayroong 2 bibig na parang ipinapakitang hindi pa naka-all out si Sukuna laban kay Gojo. Pagkatapos niyang talunin si Gojo ay kaagad pumasok sa battlefield ang The Thunder God Kashimo Hajime, ang the strongest sorcerer from 400 years na na-reincarnate gamit ang binding bow ni Kenjaku upang subukang i-take down ang pinaniniwalaan ni Kenjaku na pinakamalakas sa lahat, ang King of Curses, Ryumin Sukuna. Subalit pagkatapos ng transformation ni Sukuna ay parang mas lalong pinatunayan ng King of Curses na siya talaga ang pinakamalakas sa lahat nang nagawa niyang tapusin ang The Thunder God Kashimo Hajime sa pamamagitan ng pag-unleash ng Dimension/Dismantle na umabot lang naman ng 2 chapter ang laban sa pagitan ni Sukuna at Kashimo. Pinatunayan lang ni Sukuna na siya talaga ang hari sa lahat ng mga sorcerer dahil isa-isa niyang tinapos ang pinakamalakas na sorcerer sa recent era at current era, like Gojo and Kashimo. Sa huling chapter 238 ay maraming nakapansin sa kamay ni Yuji na similar sa kamay ni Sukuna kapag nakikipaglaban. Bukod pa dito, ang braso ni Yuji ay parang similar sa braso ni Mahito noong nag-transform ito into full power original form na kayang masustain ang napakabigat na damage. Isa sa mga rason kung bakit magkakaroon ng curse technique si Yuji ay may kinalaman ito sa pagtira ni Sukuna sa kanyang katawan sa mahabang panahon. Sa chapter 12 ay nabanggit ni Gojo na hindi pa sa ngayon makakagamit ng curse technique si Yuji. Subalit habang nasa katawan ni Yuji si Sukuna ay unti-unti niyang matututunan ang curse technique mismo ni Sukuna. At sigurado akong gamit ang 6 Eye ni Gojo kaya nalaman niya na may potensyal si Yuji na magaya ang curse technique ni Sukuna. Ang rason kung bakit magkakaroon ng awakening for power up itong si Yuji Itadori ay maaaring may naiwan na cursed energy ni Sukuna na na-influensyahan ang katawan mismo ni Yuji. Si Sukuna ay naninirahan sa katawan ni Yuji na medyo matagal at maaaring may ginawa si Yuji habang nakatira si Sukuna sa loob ng kanyang katawan. Alam natin na si Sukuna ay may ability to learn, mag-adapt at mag-modify ng curse techniques sa pamamagitan lang ng pag-observe kung paano ito ginagawa at mas lalo itong napatunayan noong tinalo niya si Gojo Satoru. But it makes sense na si Yuji Itadori ay kaya ring gawin ang mga bagay na ito, na kayang manipulahin ang mga bagay na kanyang na-consume like sa finger ni Sukuna na nasuppress ni Yuji ang lakas ng soul ng King of Curses nang napunta ito sa kanyang katawan. At maaaring may nakuha siyang information patungkol kay Sukuna habang nasa loob ito ng kanyang katawan. Since nalaman natin kay Kenjaku na kahit nawalan ng utak ang katawan ay still ang information ng soul owner ay nananatili pa rin. Upang mas lalo nating maintindihan, ating isa-isahin ang kakayahan ni Yuji Itadori. Una, alam natin na si Yuji ay isa sa mga sorcerer na napakabilis matuto at nagulat nga dito si Gojo nang nakita niyang mabilis na kontrol ni Yuji ang kanyang cursed energy.
At kaagad din niyang natututunan ang Black Flash na itinuro sa kanya ni Todo. At hindi lang isang beses niyang ginawa kundi 4 na sunod-sunod na Black Flash ang kanyang ginawa sa parehong araw kung kailan siya tinuruan kung paano gawin ang Black Flash. Na masasabi nating ito ang pinakamahirap na techniques at si Gojo lang ang may kakayahan na gawin ang sunod-sunod na Black Flash. At ang isang tao na humihila sa Black Flash ay mayroong deeper understanding of cursed energy na isang pinagpala ng Black Flash at si Gojo at Yuji lamang ang may kakayahan nito. Ang pangalawa ay natututunan ni Yuji ang patungkol sa soul noong nakikipaglaban ito kay Mahito at hindi lang isang beses nagpang-abot ang kanilang landas kundi 2 beses naglaban itong si Yuji at Mahito. Sa chapter 91 noong kusang gumalaw ang katawan ni Geto Suguro upang pigilan si Kenjaku sa gagawin niyang pagsil kay Gojo ay nabanggit ni Kenjaku na ang katawan ay ang soul at ang soul ay nasa katawan na kahit ang katawan ay nawalan ng utak ay still naiwan pa rin ang information ng soul owner sa loob ng katawan. Kaya posibleng habang nasa loob ng katawan ni Yuji ang soul ni Sukuna ay nakita niya lahat patungkol kay Sukuna mula sa Heian era. Kung paano siya naging pinakamalakas at paano niya nakuha ang ganito kalakas na kapangyarihan na nag-transform sa ganitong klaseng katawan. Kung kaya lahat ng impormasyon patungkol kay Sukuna ay nalaman na ni Yuji Itadori. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Ang pangatlo ay alam natin na nagkaroon ng timescape bago nagsimula ang laban sa pagitan ni Gojo at Sukuna. Kaya maaaring nagkaroon ng iba't ibang plano ang dalawang panig at si Yuji Itadori ay nabasa ang research book ni Yuki Tsukumu patungkol sa soul habang nagkakaroon ng timescape. Pagkatapos ng timescape ay pinakitang natutunan na ni Yuji ang soul swapping ability na masasabi nating nalaman na niya ang deeper understanding about soul. And what if kapag nagpalit ng katawan si Yuji ay natututunan niya ang skills at techniques sa katawan na pinalitan niya dahil habang nagkaroon ng soul swap sa pagitan ni Yuji at Kusakabe ay nagsasanay ang dalawa. Ang dahilan kung bakit napili ni Yuji si Kusakabe para magturo sa kanya dahil itong si Kusakabe ay isa sa pinakamatalinong sorcerer in this era. At ipinakita nga niya ito sa pamamagitan lang ng panonood ng laban sa pagitan ni Gojo at Sukuna na masasabi mong ang taba ng utak ni Kusakabe patungkol sa techniques at information kung paano ito ginagawa. At isa pa, isang first grade sorcerer itong si Kusakabe kaya good choice itong si Yuji na si Kusakabe ang napili niyang sensei upang talunin si Sukuna. Isang halimbawa, habang nagpalit ng katawan si Yuji at Kusakabe, ay ginagawa ni Kusakabe ang kanyang techniques at skills gamit ang katawan ni Yuji. Habang si Yuji naman ay kinukuha ang information sa katawan mismo ni Kusakabe at kapag babalik na si Yuji sa tunay niyang katawan, ay naa-adapt ng katawan ni Yuji ang skills at techniques ni Kusakabe. At pati na ang information na nakuha niya sa katawan ni Kusakabe ay natututunan na rin ni Yuji Itadori. Napakadali diba? Subalit kapag ihahambing natin ito kay Sukuna ay hindi lamang magkakalayo. Ang ginawa ni Sukuna kay Megumi na pagkatapos niyang pinasok ang katawan ay nagagamit niya full potentially ang 10 Shadows technique. Dahil naiwan nga ang information sa loob ng katawan ni Megumi kaya madali niyang natututunan kung paano niya gagamitin ang 10 Shadows techniques. At ipinakita rin ni Sukuna na natutunan niya ang Dimension Slash sa pamamagitan lang ng pag-observe niya kung paano ginawa ni Mahoraga ang hatiin ang space mismo ng mundo kasama si Gojo. Kaya posibleng sa mga sumusunod na chapter ay malay natin ay natutunan rin ni Yuji kung paano gawin ang paghati ng mundo dahil nakita niya kung paano ginawa ni Sukuna ang Dimension Slash against Gojo. At mayroon na kong napansin sa last chapter na parang ginaya ni Yuji ang true form ni Mahito na nagagawa nitong ibahin ang hugis ng kanyang katawan sa pamamagitan ng pagmanipula ng kanyang soul. Hindi may tatangging si Yuji ay isang fast learner na sorcerer at na-adapt nito ang skills ni Sukuna na manggaya ng curse technique sa pamamagitan ng pag-observe kung paano ito ginagawa. Dahil si Sukuna ay naninirahan sa katawan ni Yuji na medyo matagal
at maaaring may ginawa si Yuji habang nakatira si Sukuna sa loob ng kanyang katawan. Sinabi ni Sukuna na hindi niya kayang kontrolin ang katawan ni Yuji dahil ginawa ito ni Kenjaku para sa kanya, sa kadahilan ng upang maging perpektong vessel itong si Yuji para kay Sukuna. Kaya maaaring sa mga sumusunod na chapter ay ipapakita sa atin na nagagawa na ni Yuji kung ano ang nagagawa ni Sukuna. At sa tingin ko mga lods, ipapahiwatig talaga ng author na si Ryumin Sukuna lang talaga ang pinakamalakas sa lahat at wala nang makakatalo pa sa kanya. Kung kaya ang nag-iisa lamang paraan upang talunin siya ay ang sarili niya mismo o ang kapangyarihan mismo ni Sukuna, at yun ang gagamitin ni Yuji Itadori upang talunin ang King of Curses. Lahat ng natutunan niya habang nasa loob sa katawan niya si Sukuna ay gagamitin ni Yuji laban sa kanya. Walang nakakatalo kay Sukuna sa Heian era na kahit ginawa na ang lahat upang patalasin ang kakayahan ng mga sorcerer ay still na naig pa rin ang lakas ni Sukuna. Kaya posibleng wala pa rin makakatalo kay Sukuna kahit ngayon, lalo na may Dimension Slash si Sukuna. At ang paraan lamang upang matalo siya ay ang kapangyarihan niya mismo at ang informasyon na nakuha ni Yuji mula kay Sukuna. Kung paano siya naging super duper strong ay ito ang magsisilbing kahinaan ng King of Curses.